Sa kabila naman ng ingay ng politika, diniyak ng NEDA na mas nakafocus ngayon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga high priority projects ng pamahalaan. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang mga tindang pagkain ni Renilyn, daragdagan pa niya ng spaghetti at kakanin sa darating na Desyembre. Bukod kasi sa dumarami ang customer tuwing holiday season, pansin niya sa mga kumakain at nakatutok sa kanilang telebisyon. Tulad po ng kahit sa mga news po, mga about sa mga presidente, mga ganon. Gaganahan po sila, so mapaparami, mapa-extra po sila. Mainit man ang isyu sa politika, tiwala ang National Economic and Development Authority na hindi ito magdudulot ng negatibong epekto sa ating ekonomiya. Now, release yesterday, it's business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Mahigpit na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad ng Philippine Development Plan. Kabilang dito ang mga programang makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino, tulad na lamang ng pagkamit sa food security, pagtatayo ng mas maraming infrastruktura at pagpapaganda ng economic climate change para makapaghikayat ng mas maraming investor at makapaglikha ng trabaho. Sa ginawang pagpupulong na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama ang mga economic manager, pinuno ng Senado at Kongreso, pinasisiguro ng punong ehekutibo ang pagbibigay ng sapat na pondo sa mga pangunahing programa ng gobyerno. It is focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. Positibo pa nga ang Department of Trade and Industry na mas maraming negosyante sa loob at labas ng bansa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Kasunod yan ang pag-angat ng S&P Global Ratings sa economic outlook ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Nangangahulugan ito ng mas mataas sa kumpiyansa sa kakayahan ng gobyerno at pribadong sektor sa Pilipinas na bayaran ang utang nito. This high credit rating will really encourage a lot of confidence for the international investors to come into our country, and so far there's a lot of interest in our countries. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.